Naghain na po ng resolusyon na si Congressman Erwin Tulfo, si partner, na paimbestigahan, no? Ang yung proseso na pag-i-issue po nitong mga visas na ito. Inaabuso Special Resident Retirees Visa, Investors Resident Visa, pati na late registration ng birth certificate. Senator Nancy Binay. Magandang umaga po, Sir Aljo. At syempre, magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng programa ninyo kasama si DS Kong Erwin Tulfo. Opo. Okay. Kayo ba'y nababahala din dito po sa patuloy na pagdagsa ng mga Chinese nationals sa ating bansa? Paano sila nakakapasok dito? Kaya't nais pa imbestigahan po ngayon ng House of Representatives to Congressman Erwin Tulfo yung proseso ng pag-issue po ng mga Special Resident Retirees Visa, meron pang Special Investors Resident Visa, and late registration of birth, Senator? Mm-hmm. Actually, discovery ho natin yung ganyang programa na kung saan 35 years old pa lang pwede nang maka-avail nitong retirement visa sa ating bansa. Nahuli ho natin yan during the budget hearing during the previous Congress na talagang nagulat ho tayo kasi at kadalasan po ang nag-a-avail ng ganitong retirement visa mga Chinese po sila. Alam naman ho natin na parang kaduda-duda kasi wala ho nagre-retire at 35 years old, diba? So, at least nabago ho yung policy na yan, hindi na ho pinapayagan yung mga 35 years old na mag-retire dito sa Pilipinas. Pero syempre, Sir Aljo, kailangan bantayan pa din natin kasi baka mabago yung ganyang polisiya pagdating dito sa retirement visa. Opo. Ano ba talaga ang purpose, intensyon ng batas na ito? Maganda naman po ang hangarin no? Ngayon, 50 years old, April 2021 requirement na ito para magnegosyo sa Pilipinas, magikayat na mga retirees, no? Bilang haven ng Pilipinas, wala naman pong problema. Kaya lang po inaabuso, tama ho ba? Yun din po ang natin. Napakaganda ho ng programa kung tama ho ang implementation nitong hingkayat na dito sila mag-retire sa ating bansa. Kasi yan may kaakibat ho yan na kailangan either bumili kayo ng parang condominium unit or may bank deposit kayo. Bond. So parang it's one way of encouraging din parang investors in our country through itong retirement visa. Pero ang panawagan nga natin, number one, kasi hindi pa ho, I think, nasi-screen yung mga naka-avail netong retirement visa na 35 years old. Kaya nga nagkaroon ho tayo ng panawagan sa ating sa ating mga kinauukulan na baka dapat magkaroon ng background check dito sa mga naka-avail ng visa na 35 years old. Kasi parang a few months ago nagkaroon ng balita na may nahuli sa isang subdivision at apparently itong retirement visa yung ginagamit nila para magstay dito sa ating bansa. So yun yung sigurong maganda at tayo natutuwa dahil nga nag-file din sa House of Representatives si Congressman Erwin Tulfo patukoy dito sa issue ng pagbibigay ng retirement visa. Talagang tutukuyin dito kung talagang nasusunod yung mga requisitos, yung mga kondisyones dito sa mga visas na ito. Pati na po yata itong mga late registrant para makakuha ng birth certificate. Ito din. Importante matutukan din ito, Senador. Yes, so, and siguro magandang tignan kasi parang nandiyan naman yung safeguards pero pagdating dun sa actual implementation parang doon nagkakaroon ng problema. So, dapat nga tignan yung late registration, itong pag-a-avail ng retirement visa, tsaka siguro maganda na may convergence na kung saan yung ating Intel, maging bahagi sila dun sa screening process kung sino ba pwedeng mag-avail ng ganitong visa. Kasi nakakalungkot, yung iba nakakakuha
ng birth certificate, syempre, pag may birth certificate ka na, makakakuha ka na ng mga pertinent na mga documents na required ang birth certificate. Halimbawa na lang, passport. Yun. Yun ang mga ngayon ginagawang issue against sa isang mayor nga na nanalo dyan sa Tarlac. Nakini-question na kayang identity. Opo, so may mga peking impormasyon, mga dokumento o kaya nakakuha nga ng mga legit na mga documents, nakakalungkot dan na nagiging national pa citizen ng Pilipinas. Kung tayo nga, Senator, sabi nga ni Kong Erwin Tulfo, ang hirap-hirap nga makakuha ng citizenship sa abroad Japan o US, dito sa atin, napakabilis. Totoo po yan. Oo. At siguro madadagdag ko lang, I Opo. think, hindi ko alam kung this year or last year yon nakakailan-ilan na rin ho na may nahuhuli sa ating airport na meron ho silang hawak na Philippine passport. Yun. Pero hindi sila marunong mag-Filipino. Talagang, kumbaga, ano na yan, it's a fact na nakakuha sila ng Philippine passport kahit hindi sila Filipino citizen. Kasi ministerial... Dahil nga... Opo. Go ahead po. Yes po, ministerial nga ho yung DA. Yes. Ang sinasabi nila pag nakakuha ng birth certificate, Wala na. kumbaga walang balakid para hindi nila mabigyan ng Philippine passport. Diyan parang siguro sa civil registrar's office, civil registrar's office, pati na po meron yatang bill pending o sinusulong ngayon sa Kongreso na i-review na ang immigration laws dahil napakaraming loopholes at ancient na rin daw. Senator Binay? Siguro maganda din ho yung tignan at kung kailangan talagang repasuhin, kami naman ho sa Senado pag nakikita namin na talagang kailangan ng ating mga kababayan, wala naman hong problema pagdating sa amin. Siguro maganda din hong tignan kasi talaga naman din hong may problema tayo dun sa, marami din ho tayong mga kababayan na talagang wala pa rin hong birth certificate dahil sa probinsya ho, uso pa din ho yung nanganganak sa bahay. So siguro magandang tignan kung ano ba yung programa na pwede natin gawin para yung mga kababayan. Talaga natin hindi ho yung mga foreigners ang nag-a-avail ni itong late registration. Yun na nga ito, mga Chinese mafia, no? Na may mga Philippine visa, nakaka-alarma na. Di ba, Senator Binay? Yes, and siguro ho, kung talagang ma-avoid na natin yung late registration ng ating mga kababayan, baka in the future hindi na magkakaroon ng ganitong programa na kung saan papayagan ng late registration. Okay. Thank you so much, Senator Nancy Binay. Good morning po, ma'am. Magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon na mapakinggan ng ating mga kababayan. Thank you po.